Ang Middle Ages ay isa sa pinakamadilim at pinakamalupit na yugto ng kasaysayan. Mula sa mga simbahan na gawa sa mga buto ng tao hanggang sa mga kakaibang pangyayaring hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Samahan ninyo ako habang binubuksan natin ang ilan sa mga pinakamadilim na lihim at pinakanakakagimbal na tuklas na iniwan ng Middle Ages. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Dancing Plague and Friends. Noong July 1518, isang babae na nagngangalang Frau Tropea ang biglang nagsimulang sumayaw sa isang kalye sa Strasbourg. Walang musika, walang selebrasyon, wala ring malinaw na dahilan. Sumayaw siya ng ilang oras, pagkatapos ay buong magdamag. Kinabukasan, hindi pa rin siya tumitigil. Pagkaraan ng isang linggo, mahigit 30 tao na ang nakikisabay sa kanya. Pagsapit ng Agosto, umabot na sa halos 400 lalaki, babae at bata ang walang tigil na sumasayaw sa mga lansangan. Marami sa kanila ang nagkaroon ng sugat sa paa, bumagsak dahil sa pagod. At ayon sa mga tala noong panahong iyon, may ilan pang namatay dahil sa stroke o heart failure. Ang mas kakaiba, hindi sila pinigilan ng mga autoridad. Sa halip naniwala ang konseho ng lungsod na kailangan lamang mailabas ng mga biktima ang kanilang karamdaman sa pamamagitan ng pagsasayaw. Nagpatayo pa sila ng entablado at kumuha ng mga musikero upang hikayatin pa ang mga sumasayaw. Ngunit hindi ito nakatulong. Nagpatuloy ang kakaibang epidemya. Sa loob ng halos 2 buwan bago ito unti-unting nawala. Hanggang ngayon wala pa ring tiyak na paliwanag kung bakit ito nangyari. May mga nagsasabing dulot ito ng fungus sa butil, habang ang iba naman ay naniniwalang isa itong mass psychological phenomenon na pinalala ng gutom, sakit at takot na laganap noon sa rehiyon. Mahigit 5 siglo na ang lumipas, ngunit nananatili itong isa sa mga pinakakakaibang misteryo sa kasaysayan ng Europa. Medieval Animal Trials. Sa pagitan ng ika-13 at ika-18 siglo, may isang kakaibang tradisyon sa Europa, ang pagsasampa ng kaso laban sa mga hayop. At hindi ito biro o simbolikong ritual lamang. May mga tunay na hukuman, mga hukom, mga abogado, mga testigo at formal na hatol. Noong 1386 sa Normandy, isang baboy ang nilitis dahil sa pag-atake sa isang bata. Binigyan pa ito ng sariling abogado bago tuluyang hatulan. Noong 1587 naman, nagsampa ng kaso ang isang komunidad sa France laban sa mga salagubang na sumisira sa kanilang ubasan. Ang kaso ay tumagal ng 8 buwan at may abogado pa ang mga insekto. Isa sa naiibang kaso ay nangyari sa Basel, Switzerland noong 1474. Isang tandang ang nilitis dahil di umano'y ng itlog. Sa paniniwala noon, ang itlog ng tandang ay maaring pagmula ng isang halimaw na tinatawag na basilisk. Sa modernong pananaw, tila katawa-tawa ito. Ngunit para sa mga tao noong Middle Ages, ang batas ay bahagi ng banal na kaayusan ng mundo. Naniniwala silang lahat ng nilalang ay nasa ilalim ng batas ng Diyos at maaring managot sa kanilang mga kilos. Para sa kanila, mas nakakatakot ang ideya ng isang mundong walang dahilan kaysa ang paglilitis sa isang hayop. Witch bottles. Mahigit 200 kakaibang bote ang natagpuan sa ilalim ng mga fireplace, pintuan at dingding ng mga lumang bahay sa England. Sa unang tingin, ordinaryong mga bote lamang sila. Ngunit nang buksan ng mga archaeologist ang ilan sa mga ito, natuklasan nila ang isang nakakakilabot na laman. Mga baluktot na pako, karayom, buhok ng tao, mga putol na kuko at maging ihi ng tao. Tinatawag itong mga witch bottle. Ayon sa paniniwala noon, ang mga boteng ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga mangkukulam at sumpa. Ang ihi ay kumakatawan sa taong pinaniniwala ang sinusumpa. Ang mga karayom at pako naman ay sinasabing sumasalo sa sumpa habang ito ay papalapit sa biktima. Sa ilang bote may natagpuan pang maliit na pusong yari sa tela o balat na tinusok ng mga karayom. Ito raw ay simbolo ng mismong mangkukulam at ang pananakit dito ay pinaniniwala ang magpipilit sa kanya na alisin ng sumpa. Noong 2004 sinuri ng mga mananaliksik ang isang witch bottle mula sa Greenwich na mahigit 300 taong gulang na. Sa loob nito ay natagpuan ang ihi ng tao, mga pako, mga karayom at 10 pirasong kuko. Nakakagulat na tukoy pa ng pagsusuri na ang taong naglagay ng ihi sa bote ay isang naninigarilyo dahil sa bakas ng nicotine na naiwan dito. Hanggang ngayon patuloy pa ring nakakahanap ng mga witch bottle ang mga archaeologists sa ilalim ng mga lumang gusali. Sa isang panahon na walang modernong agham, walang medisina para sa karamihan ng sakit at puno ng panganib ang araw-araw na buhay, ang paniniwala sa kulam ay tila kasing tunay ng anumang bagay sa kanilang paligid. At marahil iyon ang pinaka nakakakilabot na bahagi ng kwentong ito. Hindi kung gumana nga ba ang mga witch bottle.
kundi kung gaano karaming tao ang naniwalang kailangan nila ito para mabuhay. Anchorite Cell, England. Sa panahon ng pagre-renovate ng ilang medieval church sa England, may mga natuklasang maliliit na silid na nakatago sa loob mismo ng makakapal na pader ng simbahan. Wala itong pintuan. Mayroon lamang maliit na bintanang sapat para makalusot ang pagkain at isang makitid na siwang na nakaharap sa altar. Ang mga silid na ito ay tinatawag na anchorite cells. Dito kusang nagpapakulong ang ilang relihiyosong lalaki at babae para mamuhay ng nag-iisa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kapag papasok na ang isang anchorite sa kanyang selda, isang espesyal na seremonya ang isinasagawa ng obispo. Kasama rito ang mga panalangin karaniwang binabasa para sa mga yumao. Sa mata ng simbahan, ang taong iyon ay itinuturing ng patay sa mundo. Pagkatapos nito, isinasara ang selda at hindi na siya muling lalabas. Hindi na niya makikita ang kalangitan. Hindi na niya mahahawakan ng ibang tao. At minsan hindi na rin siya muling lalayo ng higit sa ilang hakbang mula sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkain ay ipinapasa lamang sa maliit na butas sa dingding. Sa pamamagitan din nito naririnig niya ang misa at nakikita ang altar. Ang isa sa pinakatanyag na anchorite ay si Julian of Norwich. Sa loob ng mahigit 20 taon, nanatili siya sa kanyang maliit na silid habang isinusulat ang aklat na Revelations of Divine Love, isa sa mga pinakamatandang aklat sa Ingles na isinulat ng isang babae. Nang buksan ng mga modernong renovator ang ilan sa mga selda, nakita pa nila ang mga bakas ng mga taong minsang tumira roon, mga gasgas sa bato, mga bahagi ng personal na gamit. Hindi ito bilangguan, hindi rin ito parusa. Ito ay isang buhay ng ganap na pag-iisa na kusang pinili ng mga taong naniwalang mas mapapalapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng paglayo sa buong mundo. Bone Church. Sa bayan ng Kutnahora sa Czech Republic, may isang maliit na kapilya na kilala bilang Sedlec Ossuary. Sa unang tingin mukha lamang itong isang ordinaryong lumang gusaling Gothic na katulad ng marami pang makasaysayang simbahan sa Europa. Ngunit sa sandaling makapasok ka sa loob, mabilis mong mapapansin na may kakaiba rito. Ang mga dekorasyong nakapalibot sa mga dingding, maging ang ilang eskultura at simbolong makikita sa loob. Lahat ng ito ay gawa sa tunay na buto ng tao, hindi replika. Hindi dekorasyong kahawig lamang ng mga buto, kundi mga tunay na labi ng mga taong nabuhay. Daan-daang taon na ang nakalipas. Tinatayang nasa pagitan ng 40 hanggang 70,000 kalansay ang ginamit sa loob ng kapilyang ito. Makikita rito ang mga bungo na maingat na pinagsama-sama upang bumuo ng mga arko at palamuti. May mga haliging napapalibutan ng mga buto. At sa gitna ng kapilya ay nakasabit ang isang napakalaking chandelier na sinasabing naglalaman ng halos lahat ng uri ng butong matatagpuan sa katawan ng tao. Para sa karamihan ng mga modernong bisita, ang tanawing ito ay tila isang bagay na diretso mula sa isang horror movie. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi lamang ito ang ganung lugar sa Europa. Sa Portugal matatagpuan ang sikat na Chapel of Bones sa lungsod ng Évora. Doon libu-libong kalansay ang ginamit upang takpan ang mga dingding at haligi ng buong kapilya. Sa itaas ng pasukan ay nakasulat ang isang mensaheng agad na nakakakuha ng atensyon ng mga bisita. Kaming mga butong narito ay naghihintay rin sa inyo. Isang simpleng pangungusap, ngunit isa ring matinding paalala na walang sinuman ang makakatakas sa kamatayan. Paano nga ba nagsimula ang kakaibang tradisyong ito? Noong Middle Ages, mabilis na lumaki ang populasyon ng maraming bayan at lungsod sa Europa. Kasabay nito ang pagdami ng mga libing sa mga sementeryo ng simbahan. Pagkatapos ay dumating ang mga epidemya, taggutom at mga salot gaya ng Black Death na kumitil ng milyon-milyong buhay. Hindi nagtagal, maraming sementeryo ang napuno. Kinailangan ng mga tao na magbigay ng espasyo para sa mga bagong ililibing. Dahil dito, ang mga lumang labi ay hinuhukay, nililinis at inililipat sa mga ossuary o imbakan ng mga buto. Ngunit sa ilang lugar, ang mga butong ito ay hindi lamang basta itinago. Sa halip, ginawa silang bahagi ng mismong simbahan. Maingat na inayos ang mga bungo at buto upang makabuo ng mga disenyo, dekorasyon at mga simbolong panrelihiyon. Bagamat tila nakakatakot ito sa modernong pananaw, hindi ito ginawa upang takutin ng mga tao. Sa katunayan, kabaligtaran ang layunin nito. Ang tradisyong ito ay nakaugat sa isang mahalagang konsepto sa Kristyanismo na tinatawag na memento mori. Isang pariralang Latin na nangangahulugang alalahanin mong ikaw ay mamamatay. Para sa mga tao noong medieval period, ang pagninilay tungkol sa kamatayan ay hindi itinuturing nakakaiba o morbid. Isa itong mahalagang bahagi ng pananampalataya. Naniniwala silang ang pag-alala sa pagiging pansamantala ng buhay ay tumutulong upang mamuhay ng mas makabuluhan at mas malapit sa Diyos. Kaya sa halip na itago ang kamatayan, inilalagay nila ito sa harap mismo ng kanilang mga mata, sa bawat pagpasok sa simbahan, sa bawat panalangin, at sa bawat misa.
Pinapaalalahanan sila ng mga butong iyon na balang araw, magiging katulad din nila ang mga taong nasa paligid. At marahil iyon ang dahilan kung bakit nananatiling napakalakas ng epekto ng mga Bone Church hanggang ngayon. Taon-taon mapdaming turista ang bumibisita sa mga lugar na ito. Marami sa kanila ang pumapasok na may dalang simpleng kuryosidad. Ngunit pagdating sa loob, kadalasan ay napapahinto sila sa katahimikan. Dahil unti-unti nilang napagtatanto na ang kanilang tinitingnan ay hindi dekorasyon. Hindi ito sining lamang. Ito ay mga totoong tao. Mga taong minsang nabuhay, nagmahal, nangarap at namuhay tulad natin. At kahit lumipas na ang daan-daang taon, nananatili pa rin silang bahagi ng mga simbahang iyon. Tahimik na nakatayo bilang paalala ng isang katotohanang hindi nagbago kailanman. Maaring magbago ang mga imperyo, maaring mawala ang mga kaharian, at maaring mabura ang mga pangalan sa kasaysayan. Ngunit para sa mga taong nagtayo ng mga Bone Church na ito, may isang bagay na tiyak para sa lahat, na balang araw bawat isa sa atin ay magiging bahagi rin ng nakaraan. At iyon ang mensaheng patuloy na ibinubulong ng libu-libong bungo at buto sa mga dingding ng mga kapilyang ito hanggang sa kasalukuyan. Oubliette. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Pranses na oublier na nangangahulugang makalimutan. At iyon mismo ang layunin nito. Hindi lamang ikulong ang isang tao, kundi burahin siya sa alaala ng mundo. Sa loob ng maraming taon habang nire-renovate at sinusuri ang mga lumang kastilyo sa Europa, may mga natatagpo ang kakaibang hukay na nakatago sa ilalim ng mga tore, bulwagan at mga pundasyon ng sinaunang gusali. Sa unang tingin tila ordinaryong bahagi lamang ito ng estruktura. Ngunit habang mas sinusuri ng mga archaeologists ang mga ito, napagtanto nilang may ilan na maaaring ginamit bilang mga lihim na kulungan. Noong 2009, nakadiskubre ang mga renovator sa Nottingham, England ng isang medieval oubliette sa ilalim ng isang gusaling dating nagsilbing courthouse sa loob ng mahigit 600 taon. Ayon sa ilang ulat, ang mga taong inilalagay rito ay maaaring iwanan na lamang sa dilim ng walang pag-asang makatakas. Sa Ireland naman, sa kilalang Leap Castle, may natuklasang kahalintulad na hukay. Sa ibang kastilyo, ang sahig ng oubliette ay hindi pantay at puno ng matutulis na bato. Hindi ito ginawa para maging komportable. Ginawa ito upang gawing mas mahirap ang bawat oras ng pananatili sa loob. Isipin mo ang pakiramdam ng isang taong nahulog sa ganitong lugar. Ganap na kadiliman, malamig na mga pader na bato, walang paraan upang makaakyat, at tanging maliit na siwang sa itaas ang nag-uugnay sa iyo sa mundo. Habang lumilipas ang mga araw, maririnig mo pa rin marahil ang mga yabag ng mga tao sa itaas, ang mga pag-uusap, ang tunog ng buhay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakakita sa iyo at wala ring nakaaalam kung buhay ka pa. Gayunpaman may mga historiador na naniniwalang hindi lahat ng tinatawag ngayong oubliette ay talagang ginamit bilang bilangguan. Ang ilan ay maaring dating imbakan ng tubig, bodega o bahagi lamang ng orihinal na disenyo ng kastilyo na kalaunan ay nabigyan ng mas madilim na reputasyon. Ngunit isang bagay ang hindi maikakaila. Sa ilan sa mga hukay na ito, tunay na mga buto ng tao ang natagpuan. At sapat na iyon upang magtanong ang mga tao kung ano talaga ang nangyari sa mga lugar na iyon. Daan-daang taon na ang nakalipas. Ang nakakatakot sa oubliette ay hindi lamang ang posibilidad ng gutom, paghihirap o kamatayan. Mas nakakatakot ang konsepto sa likod nito. Ang ideya na may mga lugar na sadyang ginawa upang alisin ang isang tao sa paningin ng mundo. He sealed vaults beneath Edinburgh. Noong 1985, isang rugby player sa Edinburgh ang aksidenteng nabasag ang isang lumang pader at nahulog sa isang madilim na espasyo sa ilalim ng lungsod. Ang natuklasan niya ay hindi simpleng basement. Isa itong malawak na network ng mga silid na nakatago sa ilalim ng South Bridge at halos isang siglo ng nakalimutan. Mahigit 120 volt ang natagpuan. Noong una, ginamit ang mga ito bilang mga workshop, bodega at lugar ng negosyo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang tumagas ang tubig mula sa tulay sa itaas. Iniwan ng mga negosyante ang lugar. Pinalitan sila ng pinakamahihirap na residente ng Edinburgh, mga migranteng walang matuluyan, mga pamilyang walang kakayahang umupa ng bahay, mga taong walang ibang mapuntahan. Sa loob ng mga vault halos walang sikat ng araw, walang maayos na ventilasyon at walang sanitasyon. Sakit, kahirapan at desperasyon ang naging bahagi ng pang-araw-araw nilang buhay. Nang tuluyang isara ng lungsod ang mga pasukan, noong ika-19 na siglo, unti-unting nakalimutan ang buong lugar. Sa loob ng mahigit 100 taon, walang kamalay-malay ang karamihan sa mga residente ng Edinburgh na may buong komunidad na minsang namuhay at nagdusa sa ilalim mismo ng kanilang mga paa.
Nang muling mabuksan ang mga vault, natagpuan ng mga archaeologists ang mga kagamitan, mga piraso ng damit, mga buto ng hayop, mga sisidlan, at iba pang bakas ng mga taong minsang tumira roon. Ngayon isa na itong sikat na tourist attraction at madalas na itinuturing na isa sa mga pinakapinagmumultuhang lugar sa Scotland. Ngunit ang tunay na nakakatakot na bahagi ng kwento ay hindi ang mga multo, kundi ang katotohanang may mga taong minsang namuhay, naghirap at namatay sa ilalim ng lungsod at halos tuluyang nabura sa alaala ng kasaysayan. Medieval Cesspit Archaeology. Isa sa pinakamahalagang pinagmumula ng impormasyon tungkol sa tunay na buhay noong Middle Ages ay hindi matatagpuan sa mga kastilyo, simbahan o sinaunang aklat, kundi sa mga lumang imburnal at hukay ng dumi. Maaring hindi ito kaaya-ayang isipin, pero para sa mga archaeologists, ang mga medieval cesspit o latrine ay parang time capsule ng pang-araw-araw na buhay. Kapag ang mga organikong bagay ay nahulog sa isang selyado na hukay na walang oxygen, hindi agad ito nabubulok. Sa halip, maaari itong manatiling nakapreserba sa loob ng daan-daang taon. Dahil dito, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga buto ng prutas, pollen, balat ng hayop, tela, sapatos, at maging mga parasite na minsang nanirahan sa katawan ng mga tao. Sa York, England, natagpuan ang mga sinaunang dumi ng tao na naglalaman ng mga itlog ng roundworm, whipworm, at iba pang parasite. Ipinakita nito na laganap ang impeksyon sa bituka noong medieval period. Sa Germany, isang cesspit ang naglaman ng mahigit 30,000 buto ng seresa. At sa Paris, natuklasan ng mga bakas ng grapes at alak na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang wine sa kanilang pagkain noong panahong hindi ligtas inumin ang karamihan sa tubig. Hindi glamorous ang pag-aaral ng mga lumang imburnal. Ngunit may isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming lumang dokumento. Hindi ito nagsisinungaling. Habang ang mga kronika ng panahon ay kadalasang nakatuon sa mga hari, digmaan at relihiyon, ipinapakita ng mga cesspit kung ano talaga ang kinakain ng ordinaryong tao, anong sakit ang kanilang dinadala, at paano sila namuhay araw-araw. London Plague Pits. Noong 2013, habang ginagawa ang bagong underground railway ng London, may natuklasan ang mga manggagawa sa ilalim ng Liverpool Street, mga buto ng tao, at hindi lamang isa o dalawa, kundi daan-daan. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, natuklasan nilang nakahukay sila ng isang malawak na mass grave mula sa panahon ng salot. Sa ilalim ng modernong lungsod ay nakahimlay ang mga biktima ng Black Death noong 1348 at ng Great Plague noong 1665. Sa Charterhouse Square, natagpuan ng mga archaeologists ang isang matagal nang nawawalang emergency cemetery na binuksan noong panahon ng Black Death. Sa pamamagitan ng DNA testing sa mga ngipin ng mga kalansay, nakumpirma ng mga siyentipiko ang presensya ng bakterya na nagdulot ng salot. Ito ang parehong sakit na pumatay sa tinatayang 30 hanggang 60% ng populasyon ng Europa. Ipinakita rin ng pagsusuri sa mga buto kung saan lumaki ang mga taong ito, ano ang kanilang kinakain noong kabataan, at kung anong uri ng trabaho ang kanilang ginagawa bago sila namatay. Marami sa kanila ay hindi ipinanganak sa London. Sila ay mga manggagawa at migrante na pumunta sa lungsod upang maghanap ng kabuhayan. May mga bata, may mga mahihirap, may mga taong namatay ng napakabilis, kaya kinailangang ilibing ng maramihan. Hindi maayos na nakahanay ang mga bangkay. Sa halip, magkakapatong sila sa loob ng mga hukay. Patunay kung gaano kalala ang sakunang kinaharap ng lungsod. Sa kabuuan, mahigit 3,000 libing ang natuklasan sa iba't ibang bahagi ng proyekto. Sa loob ng mahigit 600 taon, nanatiling nakabaon ng mga taong ito sa ilalim ng mga kalye at istasyon ng tren. At nang muling matagpuan sila, nagkaroon ng modernong London ng isang direktang koneksyon sa isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga taong nasa hukay ay hindi mga hari o maharlika. Sila ay mga ordinaryong tao na namatay sa isang krisis na nagpabago sa buong Europa. Richard III found under a car park. Noong August 2012, nagsimula ang mga archaeologists sa Leicester na maghukay sa isang simpleng parking lot. Hindi sila naghahanap ng kayamanan. Hindi rin sila naghahanap ng sinaunang templo. Ang hinahanap nila ay ang libingan ng isang hari na nawawala sa loob ng mahigit 5 siglo, si Richard III, ang huling hari ng England na namatay sa mismong larangan ng digmaan. Napatay siya noong Battle of Bosworth noong 1485, isang labanang nagtapos sa Wars of the Roses at nagbigay daan sa pag-angat ng Tudor Dynasty. Matapos ang kanyang kamatayan, inilibing siya sa isang monasteryo sa Leicester. Ngunit nang gibain ng monasteryo pagkalipas ng ilang dekada, tuluyang nawala ang lokasyon ng kanyang libingan. Sa loob ng 527 years, walang nakaalam kung saan siya nakahimlay.
Pagkatapos ng unang araw ng paghuhukay sa parking lot, may natagpo ang kalansay ang mga archaeologist. Ang katawan ay nakahimlay sa isang mababaw at masikip na hukay. Ang gulugod nito ay may malinaw na scoliosis, isang kondisyon na tumutugma sa mga makasaysayang paglalarawan kay Richard III. Mayroon ding maraming sugat sa bungo na dulot ng mga sandatang ginagamit sa medieval warfare. Ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay nanggaling sa DNA. Inihambing ng mga siyentipiko ang genetic material mula sa kalansay sa DNA ng isang buhay na inapon ng kapatid ni Richard III. Nagkaroon ng tugma. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, opisyal na kinumpirma na ang kalansay ay kay Richard III. Isa ito sa pinakakahangahangang pagkakatuklas sa modernong archaeology. Sa loob ng maraming siglo, ang imahe ni Richard III ay nahubog ng propaganda at mga kwento, lalo na ng dula ni Shakespeare na naglarawan sa kanya bilang isang deformadong kontrabida. Ngunit ipinakita ng agham na maraming bahagi ng kwentong iyon ay pinalabis o hindi totoo. Ang mas nakakamanghang detalye, ang parking space kung saan siya natagpuan ay may markang letrang R. Hindi ito inilagay para sa hari. Nagkataon lamang na nangangahulugan itong reserved. Sa loob ng maraming dekada, libu-libong tao ang nagparada ng kanilang sasakyan sa ibabaw ng nawawalang hari ng England nang hindi nila alam. Noong 2015 muling inilibing si Richard III sa Leicester Cathedral sa isang seremonyang dinaluhan ng maraming tao. Pagkatapos ng mahigit 500 taon ng pagkawala, ang isang hari na minsang nakalimutan ng kasaysayan ay sa wakas natagpuan muli at natapos ang isa sa pinakadakilang archaeological mysteries ng modernong panahon. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa ilan sa mga pinakanakakagimbal na tuklas mula sa panahon ng Middle Ages. At nang mabuksan sila, nagbigay sila sa atin ng isang pambihirang pagkakataon ang marinig muli ang mga tinig ng mga taong matagal nang nawala sa kasaysayan.